yung identity, yung gender na pinaniwalaan ko, that I justified all these years na walang mali. Yung pagmamahal ng Lord, yun yung nagbukas para maintindihan ko, para i-embrace ko yung totoo. My life story is a story of a child looking for an answer. It's a question of who am I? I was left by my biological mother in the hospital the day itself when she gave birth. And that time, may couple na wanted to adopt a baby. They gave me a name, family. Habang tumatagal yung relationship ko with my adopted mother, hindi ganon naging close. Parang there's a gap between the two of us. May mga time na napofrustrate ko siya because while growing up, hindi talaga ako nag-excel sa school. Every time na may nagagawa ako, madali sa mom ko na magalit. And nagkaroon din ng question yun sa akin. Bakit parang hindi niya ako gusto? Dumarating din yung time na even as a child, I ask God, bakit hindi mo ako binigyan ng pamilya? Bakit yung ibang bata meron? I remember the first time na maramdaman ko when I saw my yaya, natutulog siya. I saw yung body niya. There's an attraction. Doon na nag-start. And tapos nagkaroon na ako ng mga friends with the same desire. Na-develop siya hanggang nag-umpisa na nagkaroon na ako ng different kind of feelings sa same gender. And ako, pakiramdam ko, tama yung ginagawa ko. There's nothing wrong. Dahil ito yung nararamdaman ko eh. And at that time, yung relationship ko sa parents ko, mas nag-worse. Kasi hindi na nila gusto yung nakikita nila na changes. The way I dress, the way na ayusin ko yung buhok ko, itsurang lalaki na lahat. The more na nag-uumpisa rin, tinatanong ko ang Lord. Sinisisi ko siya. Ikaw lahat may gawa nito. Sa'yo lahat nag-start to. Kasi hindi mo ako binigyan ng totoong pamilya. Pinabayaan mo, iwanan ako ng nanay ko. At bakit kasi ito yung pamilyang binigay mo? The last relationship I had, that was 2018. Married woman din siya. And nung time na medyo may nagbabago na nawawala na siya ng time sa akin, sabi ko, parang ito na naman. Umuulit lang yung kwento. Bawat babae na gusto kong mahalin, sa umpisa ko lang lahat nararamdaman. Yung pagmamahal. Sa dulo ng bawat kwento, pare-pareho. Nawawala din sila lahat. Walang nagiging permanent. Ilang months na lagi na akong mag-isa sa apartment ko kasi nga hindi na siya pumupunta. Naramdaman ko na yung, Lord, parang ikaw yung kailangan ko. I was walking on the street. I was telling the Lord, I wanted to go back to you. Pero Lord, di ko alam paano. Tulungan mo ko. And that soft, very gentle voice gave me the answer. You did not love me, Ayo. I was on the floor, crying. Sabi ko, Lord, turuan mo akong mahalin ka. Overflow your love in my heart. So that I can love you back. Yung totoong pagmamahal. At totoong paglilingkod sa'yo. Nung tinanong ko si Lord about ba't nangyari yon, and I asked Him to overflow me with love, nag-start si Lord doon.
yung identity, yung gender na pinaniwalaan ko, that I justified all these years na walang mali. Yung pagmamahal ng Lord, yun yung nagbukas para maintindihan ko, para i-embrace ko yung totoo. My name is Ayo Guerrero, and this is my truth story.